Welcome to Kapian Tony TV! Ang aking babasahin ngayon ay sa Psalms 91, chapter 21 to verse 16. God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, "You are my defender and protector. You are my God, in you I trust." Verse 3, He will keep you safe from all hidden dangers and from all the deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in daylight. 7. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. 8. You will look and see how the wicked are punished. 9. You have made the Lord your defender, the Most High protector. 10. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. 11. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. 12. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. 13. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. 14. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. 18. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. 16. I will reward them with long life. I will save them. God bless His words. Pray na tayo, Dad. Panginoon, dinadakila ka namin at pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa magdamag na pag-ingat niyo sa amin, na kami ay iyong iningatan at inilayo sa anumang kapahamakan at sa mga taong merong masasamang kaisipan. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong kalakasan na patuloy niyong pinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, O Diyos, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo na mayroong pagpapakumbaba sa aming mga puso at isipan, Lord God. Dinudulog namin, O Diyos, si Daddy na kayon ay schedule ng kanyang operation para sa polyp sa kanyang mga abdo, Lord God. Panginoon, hawakan mo, Panginoon, ang mga doktor na siyang gagawa at Panginoon ng operation. Bless mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan at kaalaman na nanggagaling sa inyo. Alam namin, O Diyos, alam ng mga doktor na kung wala ikaw sa kanilang mga buhay at kung wala ikaw sa aming mga buhay, O Diyos, ay wala kaming magagawa. Hawakan mo ang mga kamay ng mga doktor sa bawat hawak nila ang instrumento, Lord God. Alam namin, O Diyos, na ito, Panginoon, ang kapangyarihan mo, O Diyos, na siyang gagabay sa kanila, Panginoon, ay siyang maghari sa kanilang buhay, at siya, O Diyos, ang mag-guide sa kanila, Panginoon, habang sa kasalukuyang ginaganap, Panginoon, at ginagawa ang operation. Ganun din po, O Diyos, ang mga nurses na mag-a-assist ng operation ni Daddy. Lord God, bigyan mo sila ng kalakasan, ng katyagaan, Lord God, sa kanyang trabaho, sa kanilang passion, Lord God, na sila, Panginoon, ay maging assistant ng mga doctors, Lord God, sa kanilang operation, Lord. Panginoon, i-bless mo ang team na ito
sa pamamagitan ng Dr. Carmelo Mel Mendoza, Dr. Mar Taniedo at Dr. Paul Mendoza, Lord God, itong team na ito, Panginoon, ang siyang gagawa sa operation ni Daddy. Lord God, Ikaw ang may control sa lahat ng aming mga buhay. Alam namin, O Diyos, Ikaw ay may control sa buhay ni Daddy. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na kami ay malayang lumapit sa inyo, na kami, O Diyos, ay malayang lumapit at dumulog sa aming mga hinaing, ang aming mga kailangan, Lord God, dahil Ikaw ang Diyos na nag-provide. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito dahil ang iyong katapatan ay dakila at ito, O Diyos, ay hindi nagmamaliw noon, kahapon at magpakailanman. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit tayo, great is thy faithfulness. Awit ka rin na. Great is thy faithfulness. Awit ka rin. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new all I have that thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Minsan pa dan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Yes, maraming salamat, Panginoon. Si Daddy ay ma-opera po siya, naka-schedule po siya ng 8 o'clock, 7:30 siguro, kukunin na siya, i-prepare na siya doon sa OR. Kaya maraming salamat po sa Diyos po, ang papuri at pasasalamat dahil ang Diyos na siyang gumabay sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Praise God, to God be all the glory. Almusal ko po, kape, fita. Kasi si Daddy, na siya, hindi na siya kakain. Mamaya ko siya diramos. Pag ibigay na yung gown, saka ko siya palitan ng palitan ng OR. Mamaya ko po na siya. Morning care, ilamos lahat. Ko siya lahat. Ilamusan para kasi hindi na siya pwedeng maligo dahil naka-dextrose na siya. Ayan, Kaya, ayun. Ready na si Daddy. Nakapag-pray na sa di na siya debo. Nag-debo ka pa, Dad? Kahapon nakapag-debo pa siya aalis na nga lang kami. Hindi niya talaga nakalimutan ang kanyang journal, ang kanyang devotion. Kaya maraming salamat sa buhay ni Daddy at siya talaga. Nakikita ko na talagang blessed na blessed ako sa buhay niya. Kahit anong mangyari, hindi niya talaga makalimutan mag-debo. Yun ang niya, pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya ito po ang aming room.
Yan si Kuya Von, tulog na tulog. Sarap ng tulog niya. Gusto niyang matulog dito dahil aircon. Aircon, gusto niyang matulog. Ang nagbantay kagabi si Von dahil kami ni Ate GL, umuwi kami sa bahay. Hinatid lang niya ako kanina dahil sabi ko 5 o'clock. Ako naman kasi maaga talaga akong gumigising, lalo na pag mayroong gagawin. Mag-alat ako ng time, 1 hour before. Kaya tingnan mo, 5 o'clock nakarating na ako dito sa hospital. Ready na yung aming pasyente sa operation. Okay naman yung blood pressure niya, 120/80. Kasi kahapon sa admission, kararating lang namin, siguro na-stress siya, 140/100. Kaya ngayon, okay lang, okay na. Hi Dad. Oh, ready ka na? Ready ka na? Okay. Huwag kang doon ha. Huwag kang kabahan, no? Malamig pagpasok sa OR. Baga magpayagpag ka. Malamig. Malamig. Oo. Tiisin mo lang. Hindi. Kaya mo yan, Dad. Huwag mong isipin na mag-chill ka. Kasi, kung ano yung inaano ng mind mo, siya talagang mangyayari. O kaya, chill ka lang, Dad. Huwag kang alam ko na ang Panginoon naman ang may control lahat ng bagay. Amen. Ready na? Dad, ready na? Amen. Nilalamig daw yung aming pasyente. Kaya ayun, balot na balot siya. Alam mo naman si Brother Tony, manipis lang ang kanyang katawan. Madaling ginawin. Siguro yung mga fats niya, ilang layer lang yung di kagaya sa akin. Ayun, ginaw si Brother Tony. Kinokondisyon niya yung sarili niya. Para mamayang 7:30, kunin na siya mamaya, dali na sa OR. Malaki po ang room namin, 1,006. Pwede tayong mag-zumba dito. 10x5, Dad? Square. Malaki po siya. Malaking kwarto dito sa TMC, Tarlac Medical Center. Nakapagpalit na po si Brother Tony ng kanyang damit. Naka-gown na po siya. OR gown na anuhin niya sa OR. Mga 7:30 siguro kukunin na siya dadalhin niya sa OR. Kaya yan ang kanya. May allergy po siya sa food. Wala po. Ano oras po siya last na umihi? Last, Umihi ka mga ba? 5. Sige po. Tara na. Kunin na si Daddy, papunta ng OR. Yung OR clearance na po pala. Mami, close ko na. Ayan po, kararating lang ni Tony galing sa OR.
Flat on bed pa siya hanggang alas 4. Natapos po ang kaniyang ORI 1 hour and a half dahil mabalutan daw ng taba ng kanyang abdo. Kaya medyo natagalan. Usually mga 15 to 20 minutes lang yung ng pag-opera sa abdo kung walang complications. Kaya ayan, flat on bed si Brother Tony ngayon. Mamayang alas 4 pa siya maglalagyan ng unan. Kasalukuyang groggy pa siya ngayon. Nakalabas siya kanina anong oras yun, girl? 11 exactly? 11:15 siya nakalabas galing sa OR. Kasama na yung sa OR tsaka sa RR sa recovery room. 11 o'clock. Pinasok siya ng 7:30. Anong oras na opera? 8:15. Pinasok siya ng 7:30. Nag-umpisa ng procedure. 8:15. Kasi si Jill lang ang pinapasok doon sa OR. Dahil yung mga doktor na nag-opera kay Tony, OR, nag-opera din doon sa TPH kung saan na-assign si Jill. Kaya ito na po si Brother Tony. Flat on bed pa siya ngayon. Hindi pa siya pwedeng kausap. Hindi pa siya pwedeng makausap dahil groggy pa siya. Ayan siya. Maluwang itong kwarto dito sa TMC, Tarlac Medical Center. Flat on bed pa rin si Daddy. Biglang gumalaw. Nainitan ka, Dad? Alas 2. Flat on bed pa rin siya hanggang alas 4. May mga bantay niya. Flat on bed pa rin si Brother Tony. 4 o'clock pa siya pwedeng mag-unan. Good morning! Ito na po ang third day ng pag-stay namin dito sa Tarlac Medical Center at nakapag-almusal na si Brother Tony. Kumain lang siya muna ng fita at saka plain water. Yun ang kanyang almusal dahil wala pang order ang doktor na siya ay kumain ng solid.
Ito ngayon, tinitignan niya yung summary ng aming billing niya ng pag-stay namin dito sa hospital. At hindi ko alam kung magkano na ang, as of today, hindi namin alam kung magkano na ang aming babayaran. Kaya, I know that God will provide, na siya ang tutugon sa aming mga pangangailangan. Kaya ito ngayon, si Brother Tony, nagbabasa ng kanyang billing summary kung magkano ang ano pa lang naman, partial yan, partial. Ito ay nakatulog naman siya pero putol-putol ang tulog niya. Hindi kagaya yung nasa bahay. Normal lang yan na minsan kasi dito sa hospital hindi ka kaagad makakatulog namamahay. Kaya ito na ngayon, binibilang niya kung ano ng kuwan dyan sa partial billing ng aming kuwan pag-stay dito sa Tarlac Medical Center. Ngayon po ay morning care na tayo kay Brother Tony. Magdiramos na muna siya dahil hindi pa siya pwedeng makaligo dahil nga doon sa sugat niya. O ngayon, punas-punas lang muna ng mukat. Gusto mo mag-brush? Okay. Mag-fresh na? O mag-ano ka, Dad? Magpunas ka ng ano mo? Pabasa ka ano? Magpunas ka ng mukat. Suklay naman. O ngayon naman ay suklayan natin si Papi para maging pogi. Para hindi pagdating ng doktor ay fresh na siya. Oh, yan. Oh. Anong gusto mo? Suklay ni Apo Balid? Natatawag din mo, hindi naligo. Si Apo Balid. Okay ba? Okay. Hi, Dad! Kumusta ang tulog? Hindi gaano nakatulog. Hindi gaanong nakatulog. O, okay lang yan. Normal Kung lang yan. nakatulog ka na, may darating na guys, madidisturbo ka na naman. Oo, ganyan talaga. Wala. Hindi ka makatulog ng mahimbing sa ospital. Ganyan talaga eh. Oh. Okay. Bye. Oh, magdebo muna kami. Magbasa muna kami ng Bible. Mag-Bible reading kami. Ang aming Bible reading for today is a song of praise and thanksgiving dito sa Psalms chapter 66 verse 1 to ilang verse ba ito? Okay. Verse 1, praise God with shouts of joy, all people. Verse 2, sing to the glory of His name, offer Him glorious praise. 3, say to God, how wonderful are the things you do. Your power is so great that your enemies bow down in fear before you. Everyone on earth worship you.
They sing praises in you. They sing praises in your name. Verse 5, come and see what God has done. Ganun mo naman sila. His wonderful acts among men. He changed Lagi na para po nakita. He changed the sea into dry land. Our ancestors crossed the river on foot. They were rejoiced because of what he did. He rules forever by his might and keeps his eye on the nation. Let no rebels rise against him. 8. Praise our God, all nations, let your praise be heard. Verse 9, He has kept us alive and has not allowed us to fail. You have put us to the test. God, as silver, is purified by fire, so you have tested us. Verse 11, you let us fall into a trap and placed heavy burdens in our backs. 13, you let our enemies trampled, and we went through fire and flood, but now you have brought us to a place of safety. Amen. Glory be to God. I will give you what I said I would when I was in trouble. I will offer sheep to be born in the altar. I will sacrifice goats, and the smoke will go up to the sky. Come and listen, all who honor God, and I will tell you what he has done for me. I cried to him for help. I praised him with songs. If I had ignored my sins, the Lord would have listened to me. But God has indeed heard me. He has listened to my power. Last verse, I praise God because he did not reject my prayer or keep his back disconstant for me. Okay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa magdamag na pag-ingat niyo sa amin, na ikaw, Panginoon, ang gumabay at pumatnubay sa bawat isa. Lord God, sa umagang ito, narito po kami, dumudulog sa inyo na mayroong kagalakan at pagpakumbaba sa aming mga puso. Sa oras na ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat at naging successful ang operation with Tony, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga doktor na ginamit mo para maging successful ang operation. Ganon din po, God, ang mga nurses na assist sa kanya, Lord God. Ganon din po sa nursing station na nag-alaga. Dito sa nursing station na nag-alaga kay Brother Tony. Maraming salamat po, O Diyos, at binabalik. Ganon din po kay Dr. Mendoza, si Dr. Mar Taniedo at Dr. Paul Mendoza. Salamat, Panginoon, at bibigyan niyo po sila ng marami pang lakas at ilayo sa anumang karamdaman. At pupurihin po namin kayo ngayon at magpakailanman dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, kahapon at magpakailanman. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Dad, the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness of God. I heard your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I call him as a father. I call him as a friend. And I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Praise God, hallelujah. Good morning, Lord. Salamat yata. Ito ang first soft diet ni Papi, arroz caldo at lugaw at merong isang egg. Yun ang kanyang rasyon. Kanina, hindi pa namin pinakain dahil hindi pa nga siya umutot. Kaya inaabangan namin ang kanyang pag-utot. O ngayon, nung umutot na siya ng 2 beses, pwede na siyang kumain ng lugaw. Sarap ng lugaw. Ito po yung sugat ni Tony sa kanyang bato sa abdo. Yan. Nababago at masakit. Thank you, Lord. At tapos na rin, nakaupo na si Brother Tony. Ito, 2 beses na siya umutot. Kaya, thank you, Lord, for everything na ginawa mo sa buhay ni Brother Tony. Ayan siya, nakaupo na siya. With crossed legs pa yan, ha. Yan. Crossed legs. Close mo na yung vlog. Bye-bye. And God bless. Amen.